Si Miguel ay nagmamaneho ng jeep sa madilim na kalsada. Mag-alas 12 na ng gabi. Sa sarili, dapat umuwi na ako. Nakakatakot na dito sa bundok na to. Biglang may nakita siyang babaeng nakaputing damit sa gilid ng daan. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanya. "Ate, sasakay ka ba?" Tumango ang babae at pumasok sa jeep. Umupo ito sa likod. Hindi ito nagsasalita. "Saan ka bababa, ate?" Walang sagot. Tumingin si Miguel sa salamin. Nakita niya ang mukha ng babae. Maputi. Walang buhay sa mata. "Ate, okay ka lang ba?" "Sa sementeryo. Doon ako bababa." Nanigas si Miguel. Ang sementeryo ay napakalayo pa. Pero patuloy siyang nagmaneho. Gitna. Habang nagmamaneho, nagsimulang mag-usap ang babae. "Matagal na akong naghihintay ng sasakyan." Gaano katagal?" 3 taon na." Nanlaki ang mata ni Miguel. Tumingin ulit siya sa salamin. Nakita niya ang babae ay nakangiti na ngayon. Ngunit nakakatakot ang ngiti nito. "Alam mo ba kung bakit ako narito?" Nanginginig. "Hindi. Namatay ako dito. Sa eksaktong lugar na to. 3 taon na ang nakalilipas." Biglang huminto ang makina ng jeep. Nandun sila sa tapat ng puno kung saan nangyari ang aksidente. Umiyak na si Miguel. "Pakawalan mo ako. Hindi ko ginusto to." Tumayo ang babae at lumapit kay Miguel. Napakalamig ng kamay nito. "Hindi kita sasaktan, pero may gusto akong sabihin sa'yo." Hinawakan niya ang balikat ni Miguel. Mapakalamig ng kamay nito. "Sabihin mo kay Lola Ising sa baryo. Sabihin mo na patawad na ako. Hindi niya kasalanan ang nangyari sa akin." Nanginginig. "Sino si Lola Ising?" "Ang lola ko. Siya ang huling nakausap ko bago ako namatay. Nagalit ako sa kanya. Pero ngayon, naiintindihan ko na." Biglang bumalik ang makina ng jeep. Nang tumingin si Miguel sa likod, wala na ang babae. Panaginip lang ba to? Kinabukasan, pumunta si Miguel sa baryo. Nahanap niya si Lola Ising. Umiyak ang lola. "Salamat anak. Matagal ko nang hinihintay ang mensaheng yan. Si Maria, ang apo ko. Namatay siya dahil sa away namin. Akala ko galit pa rin siya sa akin. Hindi na po, Lola. Mahal na mahal niya kayo." Mula noon, hindi na nakita ni Miguel ang babaeng nakaputi. Pero tuwing dadaan siya sa lugar na yon, nararamdaman niya ang kapayapaan. Pagtatapos, si Miguel ay patuloy na nagmamaneho sa gabi. Pero ngayon, hindi na siya natatakot. Natutuhan niya na minsan ang mga multo ay hindi narito para saktan tayo. Narito sila para sa pagmamahal na hindi pa nila nasasabi. Salamat, Maria. Natupad mo na ang gusto mo. Ang jeep ay tumutunog habang tumatakbo sa tahimik na gabi. At sa hangin, narinig ni Miguel ang mahinang salamat na dala ng simoy ng hangin. Kung naantig ka sa kwento ni Miguel at Maria, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan. At kung may sarili ka ring karanasan sa mga kababalaghan o mensahe mula sa kabilang buhay, ikwento mo yan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong uwento.